Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hi, I'm Kurt, 24 years old. Fresh graduate ako ng college at galing akong province. 3 buwan na ako dito sa Manila. At so far, sobrang nag-e-enjoy ako sa bagong buhay ko dito. Nakahanap agad ako ng trabaho after graduation, kaya masasabi kong sinuwerte rin ako. Isa akong junior accountant sa isang agency that serves international clients, kaya medyo challenging pero exciting din yung work ko araw-araw. Maganda yung environment sa office. Malakas ang aircon, may mga free food sa pantry, at mababait din yung mga katrabaho ko kaya hindi ako nahirapan makisama kahit bago pa lang ako. Isa pa sa pinakagusto ko, walking distance lang yung tinutuluyan kong bed space mula sa office kaya hindi ko na kailangan makipagsiksikan sa commute araw-araw. Malaking bagay yon lalo na sa Manila. Sa totoo lang, hindi ko expected na magiging ganito kaayos yung simula ng buhay ko dito sa city. Akala ko mahihirapan ako, pero kabaliktaran yung nangyari. Pakiramdam ko, dito talaga magsisimula yung bagong chapter ng buhay ko. Australian client yung napunta sa akin sa work, kaya day shift ako, which makes everything even better. Parang ang perfect talaga ng mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Akala ko after graduation, sa call center ulit ang bagsak ko. Wala naman akong problema sa pagiging call center agent, pero alam ko sa sarili ko na gusto ko pa mag-try ng ibang path. Pero ngayon, pakiramdam ko napunta ako sa mas maayos na opportunity. Noong college kasi ako, naging call center agent na ako sa province namin. Work from home setup pa noon, kaya habang nag-aaral, nagtatrabaho din ako. Doon ko naranasan kung gaano kahirap ang trabaho sa call center. Akala ng iba, mag-English ka lang at makikipag-usap sa customer, madali na. Pero hindi ganun yun. Sobrang stressful, sobrang pressure, at hindi biro yung pakikipag-deal sa iba't ibang klasing tao araw-araw. Doon ko napatunayan na call center is not an easy job. Being a call center agent is not for the weak. Kailangan mahaba ang pasensiya mo, matibay ang loob mo, at marunong kang humawak ng stress. Pero kahit mahirap, thankful pa rin ako sa experience na yon. Ang dami kong natutunan, hindi lang sa trabaho kundi sa buhay. Natuto akong magtiyaga, mag-adjust, at makisama sa iba't ibang klase ng tao. Doon ko rin nakita kung gaano karaming entitled na tao sa mundo at kung gaano kahalaga ang self-control at professionalism. Sabi nila mama, wag na daw ako umalis sa province. Since kumikita naman na daw ako, humanap na lang daw ako ng work from home para mas malapit ako sa kanila. Naiintindihan ko naman sila. Gusto lang nila na safe ako at kasama nila ako. Pero may parte sa akin na ayaw munang tumigil. Gusto ko ma-experience yung buhay sa city. Gusto kong matuto, gumala, makakita ng iba't ibang lugar, at makilala ang sarili ko sa labas ng comfort zone ko. I want to challenge myself because I know I can do more. I know mas malaki pa yung mundo kaysa sa nakasanayan ko. At gusto kong ma-experience lahat ng kaya kong ma-experience habang bata pa ako. Para sa akin, dito pa lang nagsisimula yung totoong journey ko. 7:00 ng umaga ang pasok ko sa work at 4:00 ng hapon naman ang out ko. Kaya maaga pa akong nakakauwi kumpara sa iba. Pagkatapos ng trabaho, dumadaan lang ako sa tinutuluyan ko para magpalit ng damit. Tapos lalabas ulit ako para mag-jogging. Naging routine ko na rin yon para makapag-exercise at makapag-relax pagkatapos ng buong araw sa office. Masarap din sa pakiramdam na kahit papaano, may time pa ako para sa sarili ko. Sa condo na tinitirahan ko ngayon, 7 kaming tenant sa unit. Bed space lang siya, pero maayos naman ang setup. 5,000 pesos yung monthly rent ko. Kasama na lahat. Wi-Fi, tubig, kuryente at kumpleto na rin sa mga basic na gamit. Kaya okay na rin para sa akin. Malaking tulong din na walking distance lang siya sa office. Kaya hindi ako nahihirapan sa biyahe araw-araw. Komportable naman ako sa mga kasama ko. Lahat sila working professionals din. Kaya tahimik at maayos yung environment.
Halos lahat nga lang sa kanila night shift. Kaya paggabi, kadalasan ako lang ang naiiwan mag-isa sa unit. Sa umpisa, medyo naninibago ako pero nasanay na rin. Minsan nga, nagugustuhan ko pa yung tahimik kasi nakakapagpahinga talaga ako at nakakapag-isip mag-isa. Pakiramdam ko, kahit simple lang yung setup ng buhay ko ngayon, masaya ako. Unti-unti kong nararanasan yung buhay sa city na gusto ko dati pa. At bawat araw, parang may bago akong natututunan tungkol sa sarili ko. Kakatapos ko lang mag-jogging ngayon at naglalakad na ako pa uwi sa condo. Usually, diretso na ako umuwi pero this time dumaan muna ako sa may Sheridan Building para gumamit ng CR. Sobrang natatay na kasi ako at hindi ko na kayang pigilan pa. Sa Mandaluyong pala ako nakatira ngayon, bandang likod lang ng Mega Mall. Hindi ko nasasabihin yung exact name ng condo, pero malapit lang siya sa lahat. Sa office, sa mall, at sa mga pwede tambayan. Kaya convenient talaga yung location ko. Isa rin yun sa dahilan kung bakit nagugustuhan ko yung buhay ko dito sa city. Lahat halos walking distance, at pakiramdam ko mas independent ako kumpara noong nasa province pa ako. Pagkatapos kong mag-CR, naghugas na ako ng kamay sa may lababo. Habang nagpupunas ako, napansin ko may isang lalaki na parang tingin ng tingin sa akin. Noong una, hindi ko pinansin kasi baka nagkataon lang. Pero maya-maya, napansin ko ulit na nakatingin pa rin siya. Tapos pumasok siya sa isang cubicle. Ilang segundo lang, sumilip ulit siya sa may pinto. Parang may hinihintay o may gustong ipahiwatig. Doon na ako medyo na weirduhan sa sitwasyon. Hindi ko talaga na-gets kung ano yung gusto niyang mangyari. Naalala ko tuloy yung mga nababasa ko dati sa Reddit tungkol sa ilang LGBTQ members na naghahanap ng random encounters sa mga public places, lalo na sa mga CR. Honestly, nagulat ako kasi ngayon ko lang na-experience yung ganong klaseng situation sa totoong buhay. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiilang. Don't get me wrong, wala naman akong problema sa LGBTQ community. May mga kaibigan din ako na part ng community at wala naman akong issue doon. Pero sana naman, ilagay din sa tamang lugar yung mga ganong bagay, lalo na kung strangers. Hindi lahat comfortable sa ganong setup at hindi rin lahat pumupunta sa public CR para sa ganong dahilan. Kaya ang ginawa ko, lumabas na lang agad ako ng banyo. Bago ako tuluyang umalis, pinatay ko pa yung ilaw sa loob tapos mabilis akong naglakad palabas. Naiinis ako pero natatawa rin ako sa nangyari kasi sobrang unexpected talaga. Parang first time kong maka-encounter ng ganong eksena sa personal. Bago ako tuluyang umuwi sa condo, dumaan muna ako sa Starbucks para bumili ng maiinom at makapagpahinga sandali. Kailangan ko rin magpalamig ng ulo kasi hanggang ngayon, natatawa pa rin ako sa nangyari. Minsan talaga, kung ano-ano yung na-experience mo kapag mag-isa ka sa city. Pagdating ko sa condo, may nakita akong lalaki na nag-aayos ng mga gamit niya sa may tapat ng bed ko. Mukhang siya na yung bagong tenant na sinasabi ng owner na lilipat. So, bale 8 na kaming tenant dito sa loob. Medyo dumami na, pero okay lang din. Kasi halos solo ko pa rin naman yung buong kwarto tuwing gabi dahil karamihan sa kanila night shift. Sa totoo lang, sana night shift din itong bago para sa gabi. Akin pa rin yung buong room at tahimik pa rin. Habang nag-aayos siya ng gamit, napansin ko na maayos siyang kumilos at mukhang bagong lipat pa lang talaga. Maya-maya, bigla siyang nagsalita. "Matagal ka nang nakatira dito?" Tanong niya sa akin. "Bago pa lang din. 3 months pa lang ako dito." Sagot ko habang inaayos ko yung mga gamit ko sa higaan. "Kamusta naman yung environment dito sa unit? Okay ba yung mga kasama? I mean, hindi ba makalat?" Tanong niya ulit. Medyo pabulong pa. Parang nahihiya. Napangiti ako bago sumagot. "Okay naman. Lahat naman kami working. Kaya walang masyadong pasaway." Tahimik dito kadalasan. Lalo na sa gabi kasi halos lahat sila night shift. And ako lang ang day shift. Solo ko tong buong kwarto kapag gabi. Sagot ko. "That's nice to hear. Day shift din kasi ako. Kaya medyo nag-aalala ako baka maingay pag kailangan ko matulog." Sabi niya. "Same tayo. Day shift din ako. Taga saan ka pala?"
Tanong ko. Taga Cavite ako, sagot niya. Pagkasabi niya nun, sinindihan niya yung ilaw sa kabilang side ng kwarto. Biglang mas luminaw yung buong room at doon ko lang siya napagmasdan ng maayos. Kanina kasi medyo madilim pa, kaya hindi ko gaanong napapansin yung mukha niya. Napatigil ako saglit. Lalaki rin naman ako pero hindi ko maikakaila. Sobrang gwapo niya. Yung tipong mapapatingin ka talaga kahit hindi mo sinasadya. Matangos yung ilong niya, mapula yung labi tapos sobrang kinis ng muka. Mukha siyang maalaga sa sarili at parang hindi sanay sa masikip o simpleng tirahan. Para siyang anak mayaman. Bigla tuloy akong na-conscious sa sarili ko. Galing lang ako sa jogging, pawis pa, magulo buhok, tapos siya bagong ligo pa yata at ang linis tingnan. Napansin niya siguro na natahimik ako, kaya siya ulit yung nagsalita. Ako pala si Alex, sabi niya. Tapos inabot niya yung kamay niya para makipagkamay. I'm Kurt, sabi ko tapos nakipag-shake hands ako sa kanya. Nice to meet you, Kurt. Buti may nakausap agad ako dito, sabi niya. Oo nga eh. Buti rin day shift ka. May kasabay ako kumilos sa umaga, sagot ko. Tiga saan ka pala? At ano work mo? Tanong niya. I'm from Cebu Province. Sa Ortigas lang ako nagwo-work. Junior accountant. Ikaw anong work mo? Sabi ko. Sa Makati naman ako nagwo-work. Digital marketer sa isang advertising company. Sabi niya, habang inaayos pa rin yung mga gamit niya sa cabinet. Nice. Pero at least day shift ka, hindi masyadong baliktad ang oras mo. Sabi ko. Oo nga eh. Mas gusto ko rin day shift. Pakiramdam ko mas normal yung buhay. Sabi niya sabay tawa ng konti. Mukhang friendly naman siya, madaling kausap, at hindi awkward kasama kahit kakakilala pa lang namin. Hindi tulad ng iba na ang hirap basahin kung anong ugali. Sa isip ko, mukhang okay tong bagong roommate. At pakiramdam ko, siya yung magiging madalas kong makakasabay at kasama dito sa unit, lalo na pareho kaming day shift. Kinabukasan, sabay kami umalis ni Alex papuntang work. Pareho kaming day shift, kaya halos pareho din oras namin. Sabay kaming naglalakad paalis ng building, habang papasikat pa lang yung araw. Medyo presko pa yung hangin, at marami na ring tao sa labas. Karamihan, naka-corporate attire. Nagmamadaling maglakad, halatang papasok na rin sa kani-kanilang trabaho. Yung iba, may hawak na kape. Yung iba, naka-earphones. At yung iba, tahimik lang na naglalakad. Habang naglalakad kami, may mga nakakasalubong din kaming mga nagjo-jogging, pawis na pawis, pero mukhang energized pa. Napatingin si Alex sa kanila, tapos bigla siyang nagsalita. Ang sarap mag-jogging ng ganitong oras, sabi niya, habang sinusundan ng tingin yung isang tumatakbo. Oo nga eh, pero nagjo-jogging ako kapag hapon pag uwi ko galing work. Tumatakbo ako sa Greenfield. Sagot ko. Nice. At least may work-life balance ka din. Hindi ka pagod at marami ka pang lakas gumalaw pag uwi mo galing work. Sabi niya. Ikaw nagjo-jogging ka din ba? Tanong. Hindi masyado. Pero nag-guide gym ako kaya lang 2 months na akong natigil. Pero babalik ako next month. Mag-adjust lang ako dito sa bagong lugar at tirahan ko. Sagot niya. Gusto mo, sabay tayo mag-jogging ng hapon para may kasama akong tumakbo. Sabi ko. Saglit siyang tumingin sa akin parang nag-iisip pa tapos ngumiti siya at nagsalita. Sige, sama ako. Jogging tayo mamayang hapon pag uwi ko. Anong oras ka pala usually nagjo-jogging? Tanong niya. Mga bandang 5:00 ng hapon or 6:00 ng hapon? Sagot ko. Sige. Mamaya jogging tayo. Kita na lang sa unit. Sabi niya bago kami maghiwalay ng way. Sige, ingat. Sabi ko. Pagdating ko sa office, dumiretso agad ako sa workstation ko. Maaga pa kaya hindi pa ganun kadami yung tao sa floor. Isa-isa pa lang silang dumarating. Karamihan, may hawak na kape at mukhang inaantok pa. Binuksan ko yung computer ko, nag-log in. Tapos chinek ko yung mga emails na pumasok overnight. Habang nagbabasa ako ng reports, may biglang kumalabit sa akin mula sa likuran. Pagtingin ko si Trisha. Isa siya sa mga kasama ko sa team.
Maganda siya, maputi, mahaba ang buhok, tapos laging maayos manamit. Yung tipong kahit simple lang suot niya, ang linis pa rin tingnan. To be honest, crush na crush ko talaga si Trisha. Matagal na. Pero ewan ko ba, sa lahat ng naging crush ko, sa kanya lang ako ganito katorpe. Gusto ko siyang ligawan, gusto ko siyang yayain lumabas. Pero kapag kaharap ko na siya, parang nawawala yung lakas ng loob ko. Ang weird nga eh, kasi nagkaroon naman na ako ng mga girlfriend dati. Marunong naman ako makipag-usap. Pero pag siya na, iba. Parang bigla akong nagiging mahiyain. Good morning, Kurt, sabi niya. Good morning, sagot ko medyo kinabahan ako at nahihiya ako. Ang aga mo ah, hindi ka ba napapagod? Parang lagi kang fresh pag umaga, sabi niya habang nakasandal sa station ko. Hindi naman masyado. Sapat naman yung tulog ko palagi, sagot ko. Sana all. Sapat ang tulog. Ang swerte mo naman. Ako kulang na kulang sa tulog. Palagi. Napaka-traffic papunta dito sa office. Sagot niya. May gagawin ka ba mamaya after work? Tanong niya bigla. Wala naman. Bakit? Sabi ko. Gusto kasi namin ni Jenica itry yung bagong open na coffee shop sa Greenfield. Yung Soul Good. Masarap daw doon eh. Saglit lang tayo tapos uwi din. Sabi niya. Sure, sagot ko agad. Sa loob-loob ko, eto na yung perfect chance na makasama ko si Trisha nang hindi lang sa office. Actually, first time ko lang siya makakasama ng ganito. Ewan ko ba kung bakit, kahit ang dami na naming team eat out before, hindi naman kami masyadong nagkakausap. Madalas kasi, group setting, tapos kanya-kanya din kami ng kausap. Ngayon lang na, parang kami-kami lang. At mamayang 6:00 ng gabi pa naman yung usapan namin ni Alex na jogging. Kung magkakape lang naman saglit, aabot pa ako. Malapit lang din naman yung Greenfield, kaya kayang-kaya pa. Sige, later na lang, sabi niya, tapos bumalik na siya sa station niya. Hindi ko alam kung bakit, pero kinakabahan ako na parang may inaabangan. Siguro dahil makakasama ako si Trisha. Napangiti na lang ako. Mukhang magiging mahaba yung araw na to. Mabilis tumakbo ang oras at hindi ko na malaya na uwian na pala. Ilang sandali pa, naglalakad na kami nila Trisha at Jenica papunta sa Soul Good. Walking distance lang kasi siya mula sa office. Kaya napagdesisyonan na namin na lakarin na lang kaysa mag-grab pa. Medyo madami ring tao sa labas, halos sabay-sabay nagsisilabasan yung mga empleyado galing sa iba't ibang building. Yung iba, nagmamadali umuwi. Yung iba naman, mukhang may lakad patulad namin. Maingay sa paligid, may mga busina ng sasakyan, may nag-uusap, may tumatawa, at may mga dumadaan na naka-corporate attire na halatang pagod na sa buong araw na trabaho. Habang naglalakad kami, si Trisha at Jenica yung madalas magkausap. Ako naman nakikinig lang sa usapan nila. Paminsan-minsan sumasagot pag tinatanong nila ako. Hindi naman ako OP, pero hindi rin ako yung tipo na madaldal agad, lalo na kapag kasama ko si Trisha. Ewan ko ba, mas lalo akong nagiging conscious kapag andyan siya. Pagliko namin, nakita ko agad yung coffee shop. Maliit lang siya pero mukhang cozy. May mga ilaw sa loob na medyo warm yung kulay, tapos may mga tao na nakaupo sa labas, nagkakape at nagkukwentuhan. Sabay-sabay kaming umorder na 3 tapos naghanap ng table na pwede naming upuan habang hinihintay yung order namin. Medyo madaming tao sa loob. Halos puno na yung ibang table. Yung iba mukhang galing din sa work. Naka-corporate attire pa. Tapos yung iba naman mukhang students na nag-aaral habang nagkakape. Nakahanap din kami ng bakanteng table sa may gilid, malapit sa glass wall. Kita mula doon yung mga tao sa labas na naglalakad. Habang naghihintay kami ng order, si Jenica agad yung nagsimulang magkwento tungkol sa work. Grabe yung client ko today, ang daming urgent tasks na pinapagawa. Halos lahat, urgent. Nakakaloka, sabi niya sabay inom ng tubig. Buti yung client na hawak ako, petiks lang kami. Ikaw Kurt, kamusta ka sa client mo? Sagot ni Trisha, tapos tumingin siya sa akin. Okay naman din. Medyo busy lang kami this week. Sagot ko.
Dumating na yung order namin na coffee at pagkain. Isa-isa itong nilapag sa table namin ng staff. At mukhang ang sarap talaga. Yung kape pa lang, amoy na amoy mo na. Tapos yung mga pastries ang ayos ng pagkakapresent. Hindi ko maiwasan mapatingin ng matagal sa pagkain namin. Sa totoo lang, wala namang ganito sa province namin. Meron din naman mga coffee shop, pero iba pa rin yung dito sa city. Mas maraming choices, mas maayos yung place. Ang sarap tingnan, sabi ni Jenica habang inaayos yung straw sa inumin niya. Oo nga, gutom na ako, sabi ni Trisha sabay hawak sa fork niya. Wait, wag mo munang galawin. Picturean muna natin pang IG, tapos selfie tayo, sabi ni Jenica habang mabilis na kinukuha yung phone niya sa bag. Ikaw talaga. Sige dali, bago lumamig, sabi ni Trisha. Inayos ni Jenica yung mga baso at plato sa gitna ng table. Iniikot pa niya para mas maganda daw sa picture. Tapos tumayo siya ng konti para makuha yung tamang angle. Okay, hold on. Huwag gagalaw, sabi niya habang nagtitake ng photo sa pagkain. Isa pa, pang story naman, selfie tayo. Kurt, magdikit kayo ni Trisha, sabi niya. Ngumiti ako pero ramdam ko na medyo stiff yung ngiti ko. Hindi ko alam kung dahil hindi ako sanay sa selfie o dahil sobrang lapit ni Trisha sa akin. Amoy ko pa yung pabango niya, tapos dikit yung balikat namin. Pagkatapos namin kumain, nagstay muna kami saglit sa loob ng coffee shop. Nagkwentuhan pa kami tungkol sa work, sa mga plano, sa weekend, at kung ano-ano pa. Relax lang yung usapan, walang nagmamadal. Sabay-sabay kaming lumabas ng Soul Good, tapos tumayo muna kami sa gilid ng kalsada habang nagbubuk sila ng angkas. Ilang sandali lang, may nakuha agad sila. Mauna na kaming umuwi, Kurt. Bye and thank you sa time, sabi ni Trisha. Nag-wave goodbye na ako sa kanila ni Jenica tapos naglakad na ako pa uwi. Presko na ulit yung hangin sa labas, medyo dumidilim na rin, at nagsisimula ng mag-ilaw yung mga poste sa kalsada. Habang naglalakad ako papunta sa kondo. Pagpasok ko sa building ng kondo, dumiretso agad ako sa lobby. Tahimik lang, may iilang tao sa sofa, tapos yung guard nakaupo lang sa may desk. Habang papalapit ako sa elevator, nakita ko si Alex na nakatayo sa harap ng elevator at naghihintay na bumukas ang pinto. Kakadating lang din niya, hawak pa yung bag niya sa isang kamay. Naka-long sleeves pa siya. Binilisan ko maglakad para masabayan ko siya. Napansin niya ako agad tapos nag-smile siya. Kakadating mo lang din? Tanong ko. Oh, nagmadali nga ako eh. Akala ko nandun ka na sa unit at naghihintay na sa akin. Tuloy pa ba jogging? Sabi niya. Oo naman. Magbihis na tayo pag akyat natin ng unit. Or gusto mo mag-rest muna kahit saglit? Sagot ko. Hindi naman ako pagod. Diretso jogging na tayo pagkatapos natin magbihis. Sabi niya. Sakto namang bumukas yung elevator kaya sabay na kaming pumasok. Tahimik lang ulit sa loob. Pareho kaming pagod galing work, pero parang may energy pa rin. Hindi ko alam kung dahil sa usapan namin na magjo-jogging o dahil lang may kasama ako. Pagdating namin sa floor, sabay kaming naglakad papunta sa unit. Pagpasok namin, nandun na yung iba naming kasama sa bed space at mukhang nagre-ready naman sila para pumasok sa work. Yung iba naka-uniform na, yung iba nag-aayos pa lang ng bag. At yung isa naman nagtitimpla ng kape sa may maliit na table sa gilid. Habang busy sila sa pag-aayos, kinuha ko na yung shorts at t-shirt ko sa bag. Medyo masikip sa loob kasi sabay-sabay kaming gumagalaw, pero sanay na rin ako sa ganito. Mabilis lang akong nagpalit sa gilid ng higaan ko. Pagtingin ko sa kabilang side, si Alex naman yung nagre-ready. Hinubad niya yung long sleeves niya, tapos pati yung pantalon niya para magpalit ng pang-jogging. Doon ko lang napansin nang maayos yung katawan niya. Batak na batak, halatang sanay sa gym. Malapad yung balikat, defined yung braso, tapos flat yung tiyan. Yung tipong hindi mo kailangang titigan ng matagal para mapansin na alagang-alaga sa workout. Bigla akong na-conscious, kaya agad akong umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bigla akong nahiya sa sarili ko. Hindi naman ako payat, hindi rin naman ako mataba sa isip ko.
Sana ganun din katawan ko. Pagkatapos namin magbihis, lumabas na kami ulit ng building. Tahimik na sa hallway kasi karamihan sa mga kasama namin paalis pa lang papasok sa trabaho. Sumakay kami ng elevator, tapos pagbaba namin sa lobby, dumiretso agad kami palabas. Hindi muna kami tumakbo agad. Naglakad muna kami para warm up habang papunta sa Greenfield. Presko yung hangin sa labas at sakto lang yung dami ng tao. May mga galing sa work, may mga nakatambay sa labas ng convenience store, at may mga tumatakbo na rin sa paligid. Maglakad muna tayo para warm up, sabi ni Alex. Oo, ganun din ginagawa ko lagi, sagot ko. Magkatabi kaming naglalakad sa sidewalk, parehong tahimik sa una. Rinig lang yung tunog ng sasakyan sa kalsada at yung mga taong nag-uusap sa paligid. Paminsan-minsan, may nakakasalubong kaming nagjo-jogging. Pawis na, pero mukhang ganado pa. Ang sarap sa pakiramdam pag nakakagalaw after work, no? Sabi niya. Oo, parang nawawala yung pagod sa utak, sagot ko. Tumango siya, tapos saglit na natahimik ulit. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasan mapansin ulit yung katawan niya, kahit naka-t-shirt lang. Halata na fit talaga siya. Gusto ko din ng ganyan nakatawa. Sabi ko, isip ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, gusto kong sabayan yung lifestyle niya. More than 2 months na rin ang nakalipas simula nung makilala ko si Alex, at habang tumatagal, lalo kaming naging close sa isa't isa. Halos naging routine na namin yung sabay pumasok sa work, tapos jogging sa hapon kapag pareho kaming may energy. Minsan kahit hindi kami tumatakbo, naglalakad lang kami sa labas o bumibili ng pagkain bago umuwi sa unit. Hindi ko na malaya na nasanay na pala ako na laging may kasama. Sa unit, kami din yung madalas magkasabay kasi pareho kaming day shift. Yung iba naming kasama, papasok pa lang kapag kami pauwi na o tulog pa kapag gising na kami. Kaya halos araw-araw, kami ni Alex yung magkausap, magkasama kumain, o minsan nagkukwentuhan lang bago matulog. Habang tumatagal, lalo ko ring napapansin na ang dali niyang pakisamahan. Hindi siya mayabang, hindi rin maingay, pero hindi rin boring kasama. Yung tipong kahit simpleng usapan lang, hindi ka maiinip. Pero habang nagiging close kami ni Alex, ganun din naman kami ni Trisha sa office. Mas naging madalas na kaming mag-usap, lalo na kapag pareho kaming walang ginagawa sa work. Minsan sabay kami mag-lunch, minsan sabay kami umuuwi hanggang sakayan, at minsan sumasama ako sa kanila nila Jenica kapag may coffee after shift. Hindi ko rin napigilan na mas lalo siyang magustuhan. Ewan ko ba, iba talaga dating niya sa akin. Maganda siya, mabait, masarap kausap, at feeling ko ang gaan ng loob niya sa akin. Paminsan-minsan naiisip ko na baka may chance naman ako sa kanya. Pero tuwing maiisip ko yun, bigla rin akong natutorpe. Day off namin ngayon. Saturday at Sunday, kaya napagplanuhan namin nila, Jenica at Trisha, na sumama sa isang joiner hike. Matagal na daw nila gustong umakyat ng bundok, kaya nagyaya si Jenica na itry namin. Ako naman, game lang din. Gusto ko rin makaranas ng ganun, lalo na ngayon na nasa Manila na ako, at gusto ko talaga ma-experience yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati sa province. Ang plano namin, aakyat kami ng Mount Batulao. Joiner lang kami, may sinalihan lang kaming group online, tapos sabay-sabay kaming aakyat kasama yung ibang hindi rin magkakakilala. Pero last minute, biglang nag-chat si Jenica sa group chat namin. Guys, sorry hindi ako makakasama. May emergency sa bahay. Sabi niya. Medyo nang hinayang ako kasi siya pa naman yung pinaka-excited sa amin. Akala ko tuloy hindi na rin matutuloy. Pero nag-reply agad si Trisha. Tuloy tayo. Sayang naman. Nakabook na tayo. Napaisip ako saglit tapos nag-reply din ako. Sige, game. Sabi ko. Kaya ang ending, kaming dalawa lang ni Trisha ang natuloy. Joiner lang kami sa group, kaya wala naman problema kahit dalawa lang kami. Maaga kaming nagkita sa meetup place, pareho kaming naka-hiking clothes at may kanya-kanyang backpack. First time mo? Tanong niya habang nag-aayos siya ng cup niya. Oo, ikaw? Sagot ko. Second time ko pa lang,
pero matagal ko na gusto mag-hike ulit, sabi niya. Habang hinihintay namin yung van, napansin ko na parang mas iba yung pakiramdam ngayon. Hindi tulad sa office na marami kami. Ngayon, kaming dalawa lang talaga. Hindi ko alam kung matutuwa ako o kakabahan. Habang nasa van papunta sa Batangas, magkatabi kami ni Trisha. Tahimik lang sa una, tapos nagkwentuhan na kami tungkol sa kung ano-ano. Work, pamilya, province, at kung bakit namin gustong umakyat ng bundok. Habang tumatagal yung biyahe, lalo kong naramdaman na ang gaan niya kasama. At doon ko naisip, baka ito na yung chance na matagal ko nang hinihintay. Inaya ko rin pala si Alex kung gusto niyang sumama. Nung una, parang gusto niya. Pero sabi niya, uuwi daw siya ng Cavite ngayong weekend para bisitahin yung family niya. Sayang nga eh, kasi feeling ko, mag-e-enjoy din siya sa ganito. Mabilis kaming nakarating sa Batangas kasi hindi naman traffic. Madaling araw pa lang nasa jump off na kami. Pagkababa namin ng van, nag-orientation kaagad yung guide at yung organizer. Nag-explain sila about sa trail, kung gaano katagal yung akyat at kung saan kami pwedeng magpahinga. Sabi nila, mag-start daw kami ng maaga para maabutan namin yung sunrise sa taas at para hindi masyadong mainit habang paakyat. Bandang 4:30 ng madaling araw, medyo madilim pa, nag-start na kami mag-trekking. Naka-headlamp yung iba flashlight lang sa phone ang gamit. Ramdam ko agad yung lamig ng hangin, pero habang naglalakad kami, unti-unti na rin akong pinagpapawisan. Ilang lakad pa lang, hinihingal na agad ako. Okay ka lang? Tanong ni Trisha habang naglalakad kami. Oh, first time ko kasi. Sagot ko sabay tawa. Tara lang, dahan-dahan lang. Hindi naman paunahan, sabi niya. Kahit pagod na ako, nag-e-enjoy pa rin ako. First time ko umakyat ng bundok at ibang experience talaga siya. Hindi tulad ng jogging lang sa city. Dito, ramdam mo yung pagod, pero ramdam mo rin yung saya. Habang tumatagal, unti-unti nang lumiliwanag yung paligid. Lumalabas na yung araw at mas nakikita na namin yung tanawin sa paligid. Doon ko lang na-realize kung gaano kaganda yung bundok. Ang lawak ng view. Kita mo yung mga burol, yung mga ulap, at yung sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa horizon. Ang ganda, sabi ko habang nakatingin sa malayo. Sabi sa'yo eh, sagot ni Trisha. Paminsan-minsan tumitigil kami para magpahinga at magpicture. Nagpipicture kami pareho. Minsan siya yung kumukuha sa akin. Minsan ako naman yung kumukuha sa kanya. Tapos may mga pagkakataon na napapicture kami sa ibang joiners para may picture kaming dalawa. Habang tumataas kami lalo akong naa-amaze sa view. Kahit pagod yung katawan ko, parang nawawala yung pagod tuwing tumitingin ako sa paligid. Sa isip ko, ang sarap pala sa pakiramdam ng ganito. Tahimik, malamig, at ang ganda ng tanawin. At hindi ko rin maiwasan isipin. Ang swerte ko na si Trisha, yung kasama ko ngayon. Nung makarating kami sa taas ng summit, natulala talaga ako sa ganda ng view. Parang napahinto ako sandali, hindi makapagsalita. Ang lawak ng tanawin, mga bundok na magkakadikit, may mga ulap na parang kaya mong abutin. Tapos yung hangin sobrang presko. Malakas din yung ihip ng hangin, pero hindi yung nakakainis. Yung tipong refreshing lang sa pakiramdam. Hindi rin masyadong mainit. Sakto lang yung sikat ng araw, parang perfect timing talaga yung pagdating namin sa taas. Ang ganda, sabi ko habang nakatingin sa malayo. Sabi ko sa'yo eh, worth it yung pagod, sabi ni Trisha. Naglabas ako ng phone ko at nagsimula na akong magpicture. Kuha ng view, kuha ng sarili ko, tapos kuha namin ni Trisha. Minsan siya yung kumukuha sa akin, minsan ako naman sa kanya. Kurt, kunan mo ako ng picture dito. Sabi niya, habang nakatayo sa gilid, hinahawi yung buhok niya dahil sa hangin. Habang kinukunan ko siya, hindi ko maiwasan mapatingin sa kanya. Ang ganda niya sa ganong setting. Simple lang. Walang makeup na halata, pawis ng konti. Pero parang mas lalo siyang gumanda sa mata ko.
Sa totoo lang, hindi lang yung view, yung maganda sa moment na yon, kundi yung kasama ko. Nung natapos yung hiking namin, sobrang pagod ko. Ramdam ko yung sakit ng katawan ko, lalo na yung paa ko parang nanginginig pa sa pagod. Pero kahit ganun, masaya ako. Worth it yung experience. First time ko umakyat ng bundok at hindi ko makakalimutan yung view sa taas. Pati na rin yung buong araw na kasama ko si Trisha. Pagdating namin sa Manila, naghiwalay na kami ni Trisha. May kanya-kanya na kaming uuwian. Ingat ka ha, sabi niya bago kami maghiwalay. Ikaw din, sagot ko. Habang naglalakad ako papunta sa sakayan, pagod na pagod ako pero may kakaibang saya pa rin sa pakiramdam ko. Parang gusto ko pang humaba yung araw na yon. Habang nasa biyahe ako, biglang nag-vibrate yung phone ko. Si Alex. Kurt, nasa coffee project ako, gusto mo magkape? Sabi niya sa chat. Nagdadalawang isip ako kung pupuntahan ko siya kasi pagod na ako pero tumuloy pa rin ako. Pagdating ko ng coffee project, nakita ko agad siya. Nakaupo sa gilid, tapos nag-order siya ng coffee ko and food. Treat daw niya since siya nag-aya. Nagkwentuhan lang kami saglit at nakwento ko din yung about sa experience ko sa first mountain ko. Halos 2 oras kami nakatambay sa coffee project until mag-decide na kaming umuwi ng kondo. Pagod na pagod ako pagdating ko sa kondo. Parang bumibigat na yung katawan ko sa bawat hakbang. Pagpasok ko sa unit, halos wala na akong lakas. Nagpalit lang ako ng damit. Tapos humiga agad sa kama ko. Hindi ko na namalayan nakatulog na pala ako. Nagising ako bigla para pumunta sa banyo. Sobrang antok pa ng mata ko, kaya pumasok ako sa banyo nang hindi kumakatok kung may tao. Tapos nagulat ako sa nakita ko. Nakita ko si Alex, basang-basa sa shower. Naliligo. Nakita ko lahat sa kanya. Natulala ako. Basang-basa siya sa shower. Ilang segundo din kami nagkatitigan. Grabe, napakaganda talaga ng katawan niya. Ang kinis niya. Sorry, akala ko walang tao. Sabi ko, medyo nagpanik ako. Okay lang, wala naman mali siya. Pareho naman tayong lalaki. Sagot niya. Mabilis akong tumalikod at lumabas. After ng incident na yon, na nakita ko siya na naliligo, hindi na mawala sa isip ko yung nakita ko. Kahit anong pilit kong mag-focus sa ibang bagay, work, pagkain, kahit pagjo-jogging, bigla na lang siyang pumapasok sa isip ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun kalakas yung epekto nun sa akin. Hindi naman yun dapat big deal. Lalaki din naman ako. Nakakita na rin naman ako ng katawan ng iba before. Pero bakit ngayon, parang iba? Minsan habang nasa office ako, bigla ko na lang maaalala yung moment na yon. Yung tingin niya, yung ilang segundo na nagkatinginan kami, yung katawan niya. Tapos bigla akong mawawala sa ginagawa ko. Hanggang sa isang araw, weekend nun, at pareho kaming off ni Alex. Nagulat ako nang bigla niya akong yayain na mag-inom sa padis point na kaming dalawa lang. Pumayag naman ako dahil wala din naman akong lakad. Pagdating namin sa Paddy's Point, medyo maingay na sa loob. May tumatawa, may nagkwekwentuhan, tapos may music pa sa background. Nakahanap kami ng table sa may gilid. Medyo hindi gaanong matao. Anong gusto mo? Tanong niya. Ikaw bahala, sagot ko. Umorder siya ng beer, tapos pulutan. Ilang sandali lang, dumating na yung drinks namin. Cheers! Sabi niya sabay taas ng baso. Cheers! Sagot ko, tapos tinaas ko din yung baso ko. Sa una, normal lang yung usapan namin. Tungkol sa work, sa unit, sa mga kasama namin, hanggang sa kung ano-ano na lang. Pero habang tumatagal, parang nagiging iba yung pakiramdam. Hindi ko alam kung dahil sa alak o dahil sa kanya. Ikaw, may gusto ka ba ngayon? Tanong niya bigla. Meron akong gusto sa office, kaso natotorpe ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Nagka-girlfriend naman na ako before. Ewan, sagot ko. Anong klaseng torpe? Tanong niya, medyo nakangiti. Yung gusto ko siyang kausapin, yayain lumabas. Pero pagkaharap ko na,
Parang nawawala lahat ng lakas ng loob ko. Sabi ko sabay tawa ng mahina. I see, sagot niya. Ewan ko din. Parang gusto ko siya pero natatakot ako na baka hindi niya ako gusto. Sabi ko, paano kung gusto ka din niya? Tanong niya. Malabo, sobrang ganda nun eh. Sabi ko, gwapo ka din naman ha. Kung babae ako, liligawan kita. Sagot niya. Napatawa ako, pero hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang kaba akong naramdaman. Ulol, sabi ko sabay iling, pero hindi ko maitago yung ngiti ko. Anong ulol? Totoo naman, gwapo ka kaya? Sabi niya, diretso lang yung tingin sa akin. Bigla akong natahimik. Hindi ko alam kung biro lang ba yon o may laman. Uminom ako ng beer para iwasan yung tingin niya. Eh di sana babae ka na lang, sabi ko pero pabiro lang. Ngumiti siya ng konti bago magsalita. Eh di sana nga, sabi niya. Tahimik ulit kami. Ilang segundo lang, pero parang ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Hindi ko alam kung epekto lang ba ng alak o may ibang nangyayari. Ikaw, anong type mo? Tanong ko para mabasag yung moment ng katahimikan. Sumandal siya sa upuan niya, tapos hindi agad sumagot. Simple lang. I want someone I can be completely myself around, no pretending, no filters. Sagot niya. Pagkatapos ng inuman session namin ni Alex, mas lalo kaming naging close. Hindi na lang basta sabay sa routine, parang kusang lumalim yung samahan namin. Mas napadalas yung paglabas naming dalawa. Minsan kape lang, minsan lakad, minsan pagkain sa labas pagkatapos ng work. Hindi ko na namalayan, hinahanap ko na pala siya. Araw-araw, parang inaabangan ko na kung kailan kami magkikita, kung sabay ba kami uuwi, kung may plano ba kami sa hapon. Kahit simpleng usapan lang, nagiging importante na sa akin. Dumating sa point na palagi ko na siyang iniisip. Palagi kong nilulook forward na makasama siya. At doon ako nagsimulang kabahan. Kasi hindi na siya basta kaibigan lang sa pakiramdam ko. Pero kasabay nun, ganun din kami ni Trisha. Mas naging malalim yung samahan namin sa office. Mas madalas na kaming magkausap, mas nagiging comfortable na ako sa kanya. Minsan sabay na kami mag-lunch, minsan sabay umuwi. At minsan, ako na yung unang nag-aaya na magkape kami. At tuwing gabi, madalas kami mag-audio call sa Messenger. At sa tuwing magkasama kami, nararamdaman ko pa rin yung dating nararamdaman ko dati. Parang mas lalo kong nagugustuhan si Trisha. Nai-imagine ko din siya kapag nagpapaligaya ako ng sarili ko. Yung kilig, yung excitement, yung paghanga. Kaya lalo akong naguguluhan kasi ganito din yung nararamdaman ko kay Alex. Hanggang sa isang pagkakataon, kaming dalawa lang ni Alex sa kondo. Tahimik yung paligid at tulad ng dati, wala pa yung iba naming kasama. Naka-boxer lang siya at sando, halatang kakagising lang o nagpapahinga. Hindi ko maiwasan mapatingin sa kanya. Hindi ko naman sinasadya pero parang kusa na lang napupunta yung tingin ko sa kanya. Hindi ko napansin na nahuli na pala niya ako. Napatingin siya sa akin. Nagkatinginan kami. At imbis na umiwas siya, lumapit siya sa akin. Anong tinitingnan mo? Sabi niya, medyo may ngiti sa labi. Bigla akong kinabahan. Wala, wala naman. Sagot ko agad, sabay iwas ng tingin. Pero hindi siya umalis. Mas lalo pa siyang lumapit sa akin. Hanggang halos magkalapit na kami. Sigurado ka? Tanong niya. Mas mahina na yung boses. Hindi ko na alam kung saan ako titingin. Ramdam ko yung kaba sa dibdib ko, yung tibok ng puso ko, parang ang lakas. Hinawakan niya yung mukha ko. At bago ko pa maintindihan kung anong nangyayari, bigla na lang niya akong hinalikan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung itutulak ko ba siya o hahayaan ko lang. Pero hindi ko siya itinulak. Ramdam ko yung malambot niyang labi sa labi ko pero ilang segundo lang yon. Pero pakiramdam ko ang tagal. Dahan-dahan siyang umatras. Pareho kaming walang salita. Sorry,
sabi niya. Pero lumapit ako sa kanya ulit tapos hinalikan ko siya. Nagulat siya sa ginawa ko tapos naramdaman ko na lang naglaban na kami ng halik. Sobrang bilis ng mga pangyayari. The last thing I know, nagbebembangan na kaming dalawa. First time ko yun sa kapwa ko. Pagkatapos ng nangyari parang biglang nagbago lahat. Hindi na kami tulad ng dati. Medyo nagkailangan kami sa isa't isa. Hindi na tulad ng dati na ang dali lang mag-usap, magtawanan, o mag-aya lumabas. Biglang naging awkward. Biglang naging tahimik. Ilang linggo rin kaming halos nagiiwasan. Kapag nasa unit kami, kanya-kanya lang. Hindi na tulad dati na sabay kumain o magkwentuhan bago matulog. Minsan pareho kaming gising, pero walang nagsasalita. Sa labas, hindi na rin kami sabay umuwi. Parang pareho kaming hindi alam kung paano babalik sa dati. Pero hinahanap-hanap ko yung nangyari sa amin na dalawa. Nasarapan ako ng sobra at nag-enjoy. Hanggang sa isang araw, Friday ng gabi yun. Pauwi na sana ako ng kondo nung biglang nag-chat sa akin si Alex. Namimiss ko yung nangyari sa hinahanap-hanap ko. Gusto ko pang maulit. Naka-staycation ako sa Airbnb dito sa Fame Residence. Puntahan mo ako. Sabi niya sa chat. Napatitig ako sa phone ko. Paulit-ulit kong binasa yung message niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero nagpunta pa rin ako. Bahala na. Gusto ko din ulit maulit yung nangyari. Dumating ako sa Fame Residence at pumunta ako sa unit na sinabi niya. Tahimik yung hallway, maririnig mo lang yung mahinang tunog ng aircon at minsan yung yapak ng mga taong dumadaan. Nakatayo na ako sa harap ng pinto. Nakahawak yung kamay ko sa phone ko. Paulit-ulit ko pang binabasa yung last message niya. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na talaga ako. Ilang segundo akong nakatayo doon. Hindi ko alam kung kakatok na ba ako o uuwi na lang. Ramdam ko yung kabog ng dibdib ko. Parang bawat segundo, mas lumalakas. Huminga ako ng malalim. Tapos dahan-dahan akong kumatok. Nabitin ba kayo sa kwento ni Kurt at Alex? Kung gusto ninyo ng part 2, mag-comment lang kayo ng part 2 para alam ng admin na gusto pa ninyo ng kasunod. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Mas lalo palang magiging komplikado ang lahat. Sa susunod na part, ano ang mangyayari sa loob ng unit? Pipili ba si Kurt? O mas lalo siyang maguguluhan? Paano na si Trisha kapag nalaman niya ang totoo? Mas lalalim ang kwento, mas iinit ang mga eksena, at mas mabibigat ang desisyon na kailangan nilang harapin. Kung akala ninyo ito na ang pinaka-intense, hindi pa. Comment part 2 kung gusto ninyo ng kasunod. I-share nyo na rin para mas maraming makarinig. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.